Miss Raisa May Dizon, abay unexpectedly, no? Hindi niya po inaasahan na magaganap ito sa kanya kasi sa tagal-tagal niya sa showbiz. Ngayon lang nangyari sa kanya to kung kailan na talagang super hype at sobrang daming supporters ni Raisa, no? Dito po bilang katambal nitong si Mr. Bimbi Aquino. Yap. So yun ang ating pag-uusapan. Ano nga ba yung nangyari, no? At bakit ganito yung naging reaksyon ni Miss Raisa May? So bago yan, let's talk about this one. Dahil meron po kasing malaking plot twist na naganap sa Hong Kong. Ang dami pong mga nagkakalat na mga videos at mga behind the scene videos, photos na nagaganap ngayon dito po kay Raisa May sa Hong Kong, kung saan hindi inaasahan ang hype at pagdagsa ng OFW matapos ang isang buong linggong nakakapagod na live tapings at segments sa noontime show na Eat Bulaga na pagdesisyonan ng tinaguriang aling maliit na paborito ng bayan na si Raisa May Dizon na maglaan ng oras para sa isang well-deserved family getaway kasama ang kanyang mami Risa at ang kanyang kapatid. Lumipad sila patungong Hong Kong kasama ng kanyang kapatid at si mami Risa para sa isang simpleng bakasyon, no? Pamimili at paglipas ng kalidad na oras ng malayo sa ingay ng Philippine Showbiz Studio Lights. Subalit, ang sanay na tahimik at relaxation focus na bakasyon ay mabilis na nag-turn into unscripted blockbuster like fan meet event mula sa airport pagkababa ng eroplano hanggang sa pagsakay nila sa sikat na Hong Kong MTR or train system at maging mga mataong lansangan sa Tsim Sha Tsui at Mongkok. Hindi magkandamayaw ang ating mga kababayan doon na mga overseas Filipino workers or OFW sa pagtawag sa kanyang pangalan. Ayun po sa mga viral clips na mabilis na kumalat sa TikTok, Facebook Reels at X formerly Twitter, gulat na gulat si Raisa May at ang kanyang pamilya. Hindi ito ang unang pagkakataon na naglakbay si Raisa sa ibang bansa. Nakapag-travel na siya dati sa iba't ibang destinasyon bilang child star. Subalit, ngayon lang nangyari ang ganitong katinding pagdagsa at hysteria mula sa mga Pinoy abroad, which means na dati nagpupunta siya sa mga iba't ibang lugar kasi sa mga vlogs po nila ng mami niya kapag po dun sa kanilang channel po sa Facebook and YouTube. Ngayon kasi sa YouTube na sila parang active na po sila ulit, no? Pagkatapos ng kanyang collaboration with Miss Catherine Gonzaga is talagang nag-active na rin siya sa YouTube, pero talagang lahat po ng mga kaganapan pinopost niya sa kanyang Instagram tsaka sa kanyang Facebook. So nakita natin doon na naglalakbay siya kung saan nagta-travel sila kasama ng family niya, pero hindi po ganun katindi ang pagdumog sa kanya. Although may mga nag-hi hello, pero ibang klase yung ngayon. Yun yung ikinagulat niya, 'di ba? Yun yung ikinashock niya. Although kahit naman sino sigurong artista ay nag-expect ka ng ganun, pero this time around dito lang nangyari yun kung kailan sobrang hype na hype at sobra po yung pagkilala sa kanila bilang sila po ay love team nga or magkasama or nagmamabutihan ni Mr. Bimbi. Ito po mismo yung influence ng Maybe Tandem, di ba? Ito yung influence na siya po ay naipartner at nakita yung magandang chemistry nila nito pong si Mr. Bimbi. Kaya mga nagpapakalat dyan na ginagamit, hindi po, win-win situation po sila. Kung ano man po yung supportang natatanggap nila from different kinds of people, yun po ay pinaghirapan nila dahil sa pagiging genuine at sincere po na pinapakita nila sa publiko. Kaya hindi lang siya simpleng pagpapapicture, buong MTR train car ang naghihiyawan. Ang bawat sulok ng Hong Kong kung saan naroon si Raisa May ay nagmukhang instant mall show. Proof lang na iba ang kapit ng Maybe chemistry sa puso ng mga Pinoy worldwide. Ito na yung tinatawag na Maybe effect. So bakit nga ba ganun katindi yung impact ng tambalang Raisa at nito pong si Bimbi Aquino? Bakit nga ba biglang sumabog ang katanyagan ni Raisa May sa punto ng kanyang karera? Ang sagot kasi is ng mga observers at online netizen ay nag-iisang salitang lamang, maybe. Ang tambalan ni Raisa May at Bimbi na sumikat bilang co-star, no, sa Eat Bulaga na nag-evolve mula sa pagiging nag-evolve kasi sila sa pagiging cute at kulitan papunta sa isang
ganap at certified love team na nagbigay ng walang kapantay na kilig sa mga manonood. Kaya yung kanilang on-screen at off-screen dynamics ay may kakaiba talagang timpla, 'di ba? At nakita ng buong bansa ang paglaki ng dalawa sa pananghalian, yung transition nila, 'di ba? At the same time yung kanilang unscripted and organic chemistry, daw walang pilit na acting. Ang palitan nila ng mga asaran, hiritan at malambing na titigan sa Itbulaga, yun yung nagpakita ng tunay na lalim ng kanilang pinagsamahan. And syempre yung kanilang comfort and kilig combo sa gitna ng mga pampolitikong ingay at pang-araw-araw na stress sa buhay, ang maybe ang nagsilbing dopamine boost para sa milyong-milyong Pinoy, lalo na mga OFW na naghahanap ng ligaya mula sa tahanan. Kaya naman yung Hong Kong Chronicle sa pagsabog ng hype, no, sa MTR, sa lansangan, sa mga bidyong nagtrend sa TikTok na nakakuha ng milyon-milyong views sa loob lamang ng ilang oras, makikita ang kakaibang eksena sa loob ng Hong Kong. No, karaniwang tahimik at disiplinado ang biyahe sa MTR, ngunit nang makilala ng mga Pinoy OFW si Raisa May habang kasama nila, no, sa kanyang kapatid na si Mami Risa, napuno ang tren ng hiyawan, palakpakan at sigawan ng Raisa, we love you at kumusta si Bimbi. So ganun po yung mga yun yung mga narinig niya, na nakita naman natin yung naging itsura at naging reaction po ni Raisa. Hindi rin magkandamayaw ang mga tao sa pagkuha ng mga larawan at video sa kabila ng mga siksikan, na nanatiling napakagalang, nakangiti at sobrang accommodating si Raisa May. Nagpa-picture siya sa mga kababayan natin, nagpasalamat at nagbigay ng mainit na kumusta sa mga bayaning OFW. At ayon sa mga netizen na nakakita ng personal, sobrang bait ni Raisa. Akala namin magtatago o maiilang lang kasi pamilya ang kasama at bakasyon. Pero sobrang appreciative siya sa mga Pinoy dito sa Hong Kong. Ramdam mo na mahal din niya ang mga nagmamahal sa kanila ni Bimbi. So yun yung mga comments to sa comment section. And of course, meron silang distansya at evolution. Bakit ngayon lang nangyari to sa kanyang travel? Kasi kung babalikan ng kasaysayan ng mga biyahe ni Raisa May Dizon, nakapunta na siya sa iba't ibang bansa nung siya'y bata pa, mula pa sa Asia hanggang sa iba pang malalayong destinasyon. So bakit ngayon lang nagkaroon ng ganitong katinding pagdagsa or fan hysteria? May tatlong pangunahing dahilan para dito: Gen Z glow up at main character energy, 'di ba? Si Raisa May kasi ay hindi na lang bata na parang pag sinabi mong sumayaw, sasayaw. Pag sinabi mong kumanta, kakanta, 'di ba? So ibang klase yung kanilang naging kumbaga is transition, 'di ba? Kaya naman ang kwentong maybe sa huli, ang simpleng bakasyon na ito kasama si Mami Risa at ang kanyang kapatid ay naging isang makasaysayang milestone sa buhay ni Raisa May Dizon. Ipinakita lamang nito na ang pagmamahal ng mga Pinoy ay walang pinipiling lugar, mula sa MTR ng Hong Kong hanggang sa pinakadulong sulok ng mundo. Ang alindog at humility at kilig ng Maybe fan ay magpapatuloy na magbigay ng ngiti at saya, no? Kaya naman deserve ni Raisa May ang lahat, no, ng pagmamahal na ito, mula sa pagiging aling maliit na nagbigay saya sa ating mga tanghalian hanggang sa pagiging ganap na empowered at minamahal na Gen Z icon. Layag na layag ang karera at ang puso ng bayan para kay Raisa May. So yun, 'di ba? And Mr. Bimbi Aquino Yap, abay gusto or maraming gustong ilabas, no, at mag-call out sa lahat ng mga ganap na ito. So ano nga ba ang pinagdadaanan ni Bimbi at ano ba yung mga nais niyang sabihin, ano? At yun ang ating pag-uusapan, no. But before that, if you haven't subscribed yet sa my YouTube, it was about the isang write-ups galing po kay Miss Salvi Asis last August 23, 2026. Filipino Star ngayon, Philippine Star article, no. Ito po yung ating pong napiling pag-usapan. So ano nga ba yung core event? Sa spill kasi ni Mr. Bimbi sa 43rd death anniversary ni Ninoy noong Biyernes, August 21, 2026, muling guninita ng buong bansa ang ika-43rd na anibersaryo sa pagpaslang kay dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. sa Manila International Airport noong 1983. Isang makasaysayang kaganapan na nakatala sa ilalim ng Republic Act 9256 bilang Ninoy Aquino Day. Subalit sa gitna ng mga formal na floral offering, opisyal na memorial at pampulitikong talakayan, isang kakaibang liwanag ang umagaw sa pansin ng madla at ng buong social media. Walang iba yon kundi ang pahayag ng anak ni Miss Chris Aquino na si James Bimbi Aquino Yap Jr. Dahil sa masamang pakiramdam ng kanyang inang si Chris Aquino, si Bimbi ang umarap sa media para katawanin
pansinin ang pamilya. At aminado ang lahat, no? No cap, pumasok si Bimby sa nasabing panayam ng napaka-unfiltered, napaka-articulate at puno ng emosyon. Nang tanungin kung ano ang ibig kanyang saloobin tungkol sa lolo na kailanman ay hindi niya nakasama o nakakausap, tahasang sinabi ni Bimby na words cannot express the amount of things I want to say to him. But I would say thank you for doing what he did for our country and for being a good dad to my mom and to my titas and Tito Noy. Ang simpleng linyang ito hindi lamang nagtrend sa TikTok, Facebook at X na dating Twitter, nagbukas din ito ng napakalaking usapin tungkol sa kung paano pinaproseso ng bagong henerasyon o ang Gen Z ang pambansang kasaysayan, ang legacy ng pamilya Aquino at ang patuloy na pag-navigate sa pampublikong buhay sa gitna ng makabagong digital era. So sa ating pong research, no, sa Gen Z approach sa kasaysayan at algorithm legacy, ang isa sa pinakamatigding micro-drop moment sa payag ni Bim ay nang payuhan niya ang mga reporters at mga publiko, lalo na ang mga kapwa niya kabataan, na mag-research sa sinabi niya. Research po, there's a lot of videos of Lolo on YouTube and you'll really get to know him as a person. Just research and trust reliable source. So kung tutuusin, napakalalim ng linyang ito kung susuriin sa lens si Gen Z culture, no, sa panahon ngayon kung saan ang algorithm ng TikTok at Reels ay puno ng revisionism, clickbait at AI generated misinformation. Ang paalala ni Bimby na mag-search sa YouTube tungkol sa trust reliable source ay isang napakalakas na panayam or panawagan para sa digital literacy. Pinapakita nito na ang paraan ng pagpakilala ng Gen Z sa mga historical figures ay hindi na lamang nakakahalin tulad sa lumang textbook style ng pagmemorya ng mga petsa. Sa halip ito sa pamamagitan ng multimedia consumption, ng panonood ng lumang footages, pagkilala sa emosyon at boses ng tao, at pag-intindi sa kanila bilang tunay na individual at hindi lang bilang estatwa sa museo. The Tito Noy Resonance, bakit nakikita ng netizen ang dating Pangulo kay Bimby? Ito na. Hindi rin kasi nakaligtas sa gelling at sharp eyes sa mga netizen ang aura at mannerism ni Bim habang nagsasalita sa nasabing interview. Marami ang nag-point out na habang tumatagal ay kitang-kita kay Bimby ang pagkakahawig ng kanyang pananalita, poise at filosofiya sa kanyang pumanaw na tiyuhin na si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III or Tito Noy. Ang pagkakahawig na ito ay hindi lang usapin ng physical resemblance or boses. Ito ay nagmumula din sa kakaibang timpla ng pragmatism at pulay. Si Bimby tulad ni Tito Noy ay kilalang may derechang magsalita, dry wit, straight to the point, ngunit nananatiling sobrang galang at may malalim na respeto sa institusyon sa kapwa. Sa mata kasi ng Gen Z audience, ang ganitong klaseng personality ay napaka-refreshing. Sa mundo po na puno ng overly scripted showbiz personalities at curated PR personas, si Bimby ay nagpapakita ng unfiltered authenticity. Kapag nagsalita siya, damang-dama mo yung galing ito sa sarili niyang kaisipan at hindi basta ipinasa sa kanya ng isang publicist. So, pag-ukit sa sariling pangalan at absent father narrative kasabay ng kanyang mga makabuluhang payag tungkol sa pambansang kasaysayan at sa Lolo Ninoy. Kinumpirma rin sa mga ulat na tuloy ang opisyal na pagpasok ni Bimby sa industriya ng showbiz, no? Ang hakbang na ito ay matagal nang inaabangan ng publiko, lalo't lumaki si Bim sa harap ng mga kamera mula pa noong kanyang sanggol na henerasyon. Subalit, hindi rin may iwasang mabanggit sa mga showbiz columns ang tila malaking lamat sa relasyon nila ng kanyang amang si James Yap. Ayon sa ulat ng Philippine Star ngayon, tila hindi na talaga naalala o nakakasama ni Bimby ang kanyang aba habang tinutuloy niya ang kanyang karera. Sa kabila nito, kapansin-pansin ang maturity na ipinapakita ng kid, no? Wala siyang pampublikong narinig, walang shades na itinatapon at nakatutok lamang siya sa pag-aalaga sa kanyang ina na si Kris Aquino at sa kanyang sariling personal growth. Ito ay isa ring napakalaking Gen Z trait, ang pagtatakda ng healthy boundaries. Sa halip na magpapekto sa mga usapin ng pamilya o lumang drama, pinipili ng kabataan ngayon na mag-focus sa sariling self-improvement, career at sa mga taong tunay na nagbibigay sa kanila ng suporta at pagmamahal tulad ng kanyang Mami Kris at Kuya Josh.
Kaya ngayon mabigat, no, ngunit mabalasik na pamana ng pamilya Aquino. Hindi biro ang maging isang Aquino sa Pilipinas. Ang pangalang ito ay may dalawang napakabigat na pamana, ang pagiging simbolo ng demokrasya sa ibang banda at ang pagiging target ng matinding pampulitikong kritisismo at polarization sa kabilang banda. Si Bimbi na isinilang noong 2007 at umusbong sa digital age ay saksi sa lahat ng ito. Nang tanungin siya, no, kung ano ang gustong sabihin sa kanyang lolo, ang sagot niya lang, thank you for doing what he did for our country and for being a good dad. And nagpapakita ng dual perspective. Ang makabansang perspektibo, pagkilala sa sakripisyo ni Ninoy Aquino para sa kalayaan at demokrasya ng bansa noong panahon ng diktadura. Ang pampamilyang perspektibo ay pagkilala kay Ninoy bilang isang ama na nag-iwan ng magandang ehemplo at pagmamahal sa kanyang anak na si Chris na kalaunan ay naipasa rin sa kanya bilang apo. Sa pamamagitan ng simpleng pasasalamat na ito, nagawa ni Bimbi na i-bridge ang napakalaking distansya sa pagitan ng pampublikong kasaysayan at personal na damdamin ng pamilya. Para sa Gen Z, madalas ay detached sa mga formal na political discourse, no? Ang payag ni Bimbi ay nagbigay ng human face sa isang makasaysayang figures. Kaya naman talagang grabe yung respeto, no, na makukuha mo out of Bim, no, dito po sa mga sinabi niya. Sa hinaharap, si Bim po ay sa payag po na ito ni Bimbi ay talaga naman na ina-acknowledge niya yung mga nagawa, no, ng kanyang Tito Noy, lahat po yun, diba? At the same time, lagi niya pong ini-inculcate sa publiko na wag agad-agad maniniwala sa kung ano man yung mga lumalabas. Mas better na ikaw mismo ang humanap sa katotohanan. Kaya naman habang unti-unti siyang gumagawa ng sarili niyang pangalan sa showbiz at entertainment industry, mananatiling nakatutok ang bansa sa kung paano niya binabalanse ang pamana ng kanyang pamilya, ang Kuwangko, Aquino, Yap, at ang sarili niyang pangarap bilang isang modernong Pilipino. Kaya naman no cap, no, ready na ang Gen Z at ang buong Pilipinas para sa susunod na kabanata sa buhay ni Bimbi sa kanyang katalinuhan, karisma at grounded na pananaw sa buhay. Malinaw na may sarili siyang kwentong isusulat, isang kwento na hindi lang nakasandig sa pangalan ng kanyang lolo at ng kanyang ina, kundi sa sarili niyang kakayahan at pagkatao. Kaya naman alam niyo nung napanood ko siya doon, sobrang nakakahanga si Bim. Napaka-articulate, napakatalino at meron pong laman yung kanyang mga sinasabi. Hindi lang siya yung basta pogi lang, hindi lang siya yung basta nepo baby lang. Meron siyang sinasabi, no, na talaga namang mauunawaan mo at the same time is talagang magugustuhan mo dahil kumbaga siya rin mismo gusto niya ng katotohanan. Kaya naman saludo tayo kay Bimbi sa kanyang pinaglalaban. So kayo po, anong And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.